Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong ah, survey results, pinaka-latest na presidential survey results ng dalawang, credible survey groups, Pulse Asia at WR Numero. At i-connect natin sa prediction ni Professor Clarita Carlos. Sa isang interview, sinabi ni Professor Carlos, sabi niya, ito, nakalagay sa former National Security Advisor Dr. Clarita Carlos stated that if Vice President Sara Duterte poll numbers or survey results remain fair and stable, she will more likely win the 2028 presidential race. Yung hindi magbabago, stable or pataas, wag lang pababa. Ngayon, may bagong labas na presidential survey result ng Pulse Asia. I-compare natin dito sa WR Numero. Noong January this year, nag-survey ang WR Numero. Again, isa ito sa mga matitinong survey groups. Ulitin ko Pulse Asia, WR Numero, Publicos Asia, and SWS. Yun yung mga matitino. Very credible. Patas. Walang bias kung mag-survey itong apat. Ang bantayan natin, ang hindi ko pinapaniwala na survey groups, tatlo. RP Mission Development Foundation Incorporated, Octa Research, Tangerie. Wala ito. Basura para sa akin. Bias ang kanilang survey result. Opinion ko lang yan. So, ang WR Numero, survey, January this year, si BP Sara ang nangunguna. Top choice, presidential election 35.9% ang preference niya. Pumapangalawa si Senator Rapi Tulfo at 23%. Pumapangatlo si Madam BP Leni. All other percentage points, mga 19 points, hati-hati na yan. Robin Padilla, Senator Amy Marcos, Bam Aquino, si Risa Ontiveros. 1% lang ang nakuha niya, preference, sa survey ng WR Numero. So that was January. Ngayon, July, pinaka-latest survey ng Pulse Asia. Ang resulta, hindi lang na-maintain ni BP Sara, tumaas pa ang kanyang numbers. Si BP Sara nakakuha ng 49%. Tapos, si Madam Leni nakakuha ng 26%. Pumapangalawa siya. Pangatlo si Senator Rapi Tulfo at 14%. So makikita nyo, itong mga credible survey groups, yung tatlo palagi yan ang nasa top 3. Palaging nangunguna si BP Sara, si Madam Leni at Senator Rapi mag-interchange lang ng number 2, number 3. So, ano ngayon? Yung survey numbers ni BP Sara, nami-maintain ba niya? Yes, the answer is yes. Ibig sabihin, it's just a matter of time bago mag-presidente si BP Sara. Lalong-lalo na, the fact is, itong pangalawa, pangatlo, yung malalakas na kalaban niya, nag-declare na hindi sila tatakbo sa 2028. Bakit kaya? Naayaw nila. Malalakas naman sila. Kay Madam Leni, naniniwala ko sa kanyang hangarin na gusto niyang pagsilbihan ang Naga City, and to me, that's the right decision. Kung ako, si Madam Leni, kung ako ang political advisor niya, I will advise, huwag kayong tatakbo ma'am sa 2028 dahil sobrang lakas si BP Sara.
Kung malakas noon si BBM, mas malakas ngayon si BP Sara. That will be my advice to Madam Lenny. Mas malaki ang mai-contribute nyo sa Naga kung tatakbo kayo dahil siguradong panalo kayo. It's not yet your time to shine as president. Pabayaan mo muna si BP Sara. So I hope na maging hindi na magbago ang ano. But kung magbago man, okay lang. No problem. But sa tingin ko, palagay ko, decided na talaga si Madam Lenny na wag. Si Rapi Tulfo naman, bakit ayaw niya? The same reason kay malakas si BP Sara. In case na ma-convict si BP Sara sa impeachment trial, matanggal siya, hindi na siya makakandidato. Ayan na. That's the only time possible circumstances na kakandidato si Rapi Tulfo. Or pati si BP Lenny, pwede na rin siyang kakandidato pag na-convict nila si BP Sara sa impeachment. So, tingin ko, hindi kaya ng prosecution na makakuha ng 16 na conviction votes. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na ang pagkandidato ni BP Sara. So, sino pang makakalaban niyang malakas? Wala. Kaya, ito na, malapit nang magkakatuo ang prediction ni Professor Clarita Carlos. BP Sara will become the president in 2028 dahil namimintin niya or pataas pa ang kanyang survey. Hindi lang ito sa presidential election, pati ang kanyang trust approval rating sa pinakahuli, Polls Asia. I think 58% ang approval rating niya, 56% ang kanyang trust rating. Si PBBM, tong Polls Asia, negative 23 ang kanyang net trust rating. Talagang no way but down itong si BBM. Si BP Sara, no way but up. Pasensya na lang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo itong video na ito. Una ni ang natagaan og sen. Salamat po kayo sa aning nangatag aning sin kay ay Nakatop na ka. Ug karon mo na ni ang itsura sa atop sa balay sa natagaan na Mogero. So dako na gid kayo og mga buslot. Makita gid nato nga karaan na gid kayo ang iyang yero. Ang putol-putol na ang yero. Makita gid nato nga wa na gid nagpareha. So muna ni ang ilang pagpuyo sa ilang kahimtang sa ilang abuhan ng gani, ilang kusina. Muna ni ang ilang kahimtang, ilang tuluganan. O karon Col, pila na ni ang imong atop ka tuig ay ani nang itsura buslot na gid kaayo. mga napulo na ni katuig. Napulo na katuig. So nga naman Col, sa kadugayon na napulo na katuig ang imong balay nga buslot na gid kaayo, ang atop wala gid ka nakapuli og atop. Tungod sa karisod man gud kay nakoy kwarta nga makita. Igara po nakoy prinsa mo mga konsumo, mga kalimito namo sa balay mo ra gyud. Hindi na ko pagkauto palit din na mga ni mo man akong balay. So naa ka estudyante Col, wala? Na Pila ka buok imong estudyante? duwa na college ang isa. High school. College ug high school. So kuan dito ra gid makuan ang imong kwarta po sa ila. So unsa imong trabaho Col? Farmer raman. Mag-uuma lang gyapon. So igo ra gyapon ang imong income. Igo ra gyapon. Mm. Mas Ginoo sa tamang usasin. Oo.
Salamat. kayo. Salamat kayo ko. Tungod sa kadugayon na natabangan gid ko. Sige, sige. Pangandayo ra gyud ako akong gibangandoy. Mm. Matabangan ra gyud ko aron mamalagyan ni akong balay mat.